Walang dapat maiiwan sa pagiging handa sa kalamidad. Ito ang binigyang diin sa Global Platform for Disaster Risk Reduction at sa katunayan, ayon sa isang humanitarian organization, ang mga bata, kababaihan at mga may kapansanan ang pinakaapektado ang buhay sa mga sakuna. Mula sa Geneva, Switzerland, si Glazel Pardilla sa sentro ng balita. Walang pinipiling bansa ang paghagupit ng sakuna. Sa Global Platform for Disaster Risk Reduction sa Geneva, Switzerland, iprenesenta ang mga kasunduang napagtibay ng mga bansa sa Asia-Pasipiko sa pagtataguyod ng mas ligtas na kinabukasan. Kabilang ang pagpapalakas sa paggamit ng teknolohiya at datos sa paggawa ng mas epektibong programa kontra sakuna. Nagkaisa rin ang rehiyon na paigtingin ang pagresponde sa mga kalamidad na nakaangkla sa nagbabagong panahon. Kailangan isama ang mga posibleng panganib mula sa mga industriya at pagkasira ng kalikasan. We echo the call for coherent, convergent, and inclusive action premised on our shared recognition that disasters do not respect borders and that vulnerabilities are intersectional. We stand ready to deepen cooperation, contribute knowledge and innovation, and champion regional and global frameworks that place resilience at the center of sustainable development. Ang isa sa pinakamalaking humanitarian organization sa mundo, umapela na sa paggawa ng mga programa laban sa kalamidad, unahin ang mga nasa vulnerable sector, gaya ng mga bata, kababaihan at may kapansanan. Mas malaki kasi ang posibilidad na masawi ang mga bata at kababaihan tuwing may sakuna. There's an urgent need to co-create DRR systems with those facing the highest risks. Wala dapat may iwan. Sa exhibit sa GP 2025, ibinida ng COPE Disaster Champions ang mga ginagawang hakbang para palakasin ang sektor ng kabataan. Tulad ng paggawa ng mga libro na nagpapaliwanag sa baha, lindol at wildfire. Isinalin ito sa iba't ibang lingwahe at naipamahagi na sa 40 bansa. They're always at home, they're always around adults, but not necessarily being told how to be ready and prepared in an emergency. So this empowers them and creates resilience in an emergency. Ang isang Japanese non-profit organization naman, tumutulong sa mga bansa na gumawa ng mga educational game materials. Ibinahagi sa GP 2025 ang mga learning materials tungkol sa first aid na ginagamit na sa Pilipinas at itinuturo sa mga batang grade 2 hanggang grade 6. I jumble it right in front of you and the students get to identify the proper sequence, the proper steps on basic life-saving skills like how to provide first aid for a broken arm bone. Anumang lahi o edad, handa dapat sa kalamidad. Mula sa Geneva, Switzerland, Glazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.